Magandang hapon sa inyo mga bata! Pag-aaralan pa rin natin ngayong linggo ang iba't ibang paraan para mapangalagaan ang ating mga ngipin. Nang sa ganon ay maiwasan pa natin ang masamang dulot kapag nagpabaya tayo. Kaya sa pag-uusap namin nila Doc Be at Doc John ay tinuruan nila ako kung paano maiingatan ang ating mga ngipin. Tinuro din nila ang tamang paraan ng pagtututbrush. Tara, samahan niyo ako! Magandang hapon po, Doc John. Magandang hapon sa'yo, Bensi. Magandang hapon po, Doc Be. Magandang hapon, Doc Bensi. Paano po mapangangalagaan ang ating ngipin? Unang-una, kailangan mag-toothbrush tayo tuwing pagkakain. At least 2 to 3 times a day. Iwasan din ang kumain ng matatamis, mga soda, at tayo ay kailangan may regular check-up sa dentista at least twice a year. Paano po ang tamang pagtututbrush? Ang paggamit ng toothbrush, pinapalitan natin ng toothbrush every 3 months. Naglalagay ng toothpaste na may fluoride, pero hindi naman kailangan madami at pupunuin mo ang toothbrush. It's just a pea size is okay. Habang nagtutoothbrush hanggat maaari, 3 minuto na nagtutoothbrush ka. At kasama rin ang dila na binabrush kasi dumidikit din ang mga bakterya na nasa dila din natin. Sa unahan, up and down, up and down. Pero pagdating sa tagiliran, kailangan circular o rotary in motion, paikot. At pag ngumanga ka na, kailangan yung mga bagang sa baba, kailangan mo talaga i-toothbrush hanggang sa likod ng ipin. At ganoon din sa taas, ibabrush mo din ang mga bagang at likod din unahan nating ngipin. Ano po ang dapat inumin at kainin para mapangalagaan ang ating ngipin? Ang mga dapat natin kainin ay mga masusustansyang pagkain, kagaya ng gulay at mga prutas. Kung maiiwasan natin na mga tsokolate, ay mas maganda. So, kailangan malulusog na pagkain ang kakainin. Ano ang mga dapat inumin? Rich in vitamin C, sapagkat yan ay para sa ating gilagid din. Maraming salamat po, Doc Be. Kami, kinalulugod namin na kami ay ma-interview mo dito at marami tayong naturuan. Ang pag-alam ng paraan sa pangangalaga ng ating mga ngipin ay pagprotekta din ng ating kalusugan, pag-iingat at pagbibigay-alaga sa mga biyayang ibinigay sa atin. Kaya may kaalamang ibinigay ang Diyos sa mga doktor. Yun ay para maitulong din nila sa kanilang kapwa. Kaya bukas, kung lalaobin ng Diyos, aalamin naman natin ang halaga ng pagpapatingin ng ating mga ngipin. Hanggang sa muli, dito lang sa Bensi Bibo!